Tayo po yung manalangin, mga minamahal. Dakila, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unat panalangin at pagluhod ng aming minamahal at ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. Lubos labis po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa araw na ito na yung pinagpalang lubos. Aming panalangin, pagsamba, nakaabot niya sa langit, mahal na Panginoon. Malinaw mo na pakinggan ang mga hinaing, aming mga dalangin, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa iyong napakatamis at banal na presensya, ipinadama mo sa amin. Patunay na ikaw ay kasama namin. Ikaw ay nalugod sa aming pagsamba, O Diyos. At sa pakikinig po at pag-aaral lang yung mga banal na salita. Ngunit bago ang lahat, muli, patawarin mo kami. Sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyong pagkakasala, mahal na Panginoon, lalo lang yung abang lingkod, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Dalangin namin, pagpalain mo kaming muli sa pamamagitan ng iyong mga banal salita. Dahil sa ganapong akin, ako'y walang magagawa. Sa iyo lamang ako umaasa. Isang maruming basahan sa iyong harapan. At sama-sama naming sinasaway lahat ng gawa ng kaaway, demons of destruction, unbeliefs, and doubts, cast out in the mighty name of Jesus. In the mighty name of dearest Jesus. Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Makabalik po tayo sa ating mga upuan. Praise God. Bago po tayo tuluyang magpatuloy, nais ko pong ipaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon ang pinakamataas na pagpupuri, pinakamataas na pagluluwalhati, pinakamataas na pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang, mga minamahalang Diyos, na pinagbubukalan ng lahat ng uri ng mga pagpapala. Diyos na mahabagin, sagana sa kagandahang loob, punong-puno ng habag at pag-ibig sa ating lahat. Praise the Lord, and I give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. We always remember the blessed preachings and teachings of our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, and our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, our beloved Mama Dear. Greetings and respect to all beloved children, to all beloved Almeda family. Gayon din po ang pagbati ng isang mapagpalang hapon na to the beloved in-laws ng ating beloved Minister Wildy James Almeda Jr. Praise the Lord po sa inyo. Kung nandiyan po ang ating beloved Mami Esther, praise the Lord po. God bless you so much po sa kanila. At pagbati rin sa ating mga live webcast viewers all over the world, nakaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain din po kayo ng ating dakilang Diyos. At isang mapagpalang hapon din sa ating beloved ordained preacher, sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa lahat po ng ginagamit sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, sa ating mga minamahal na mga baguhan at bisita, at sa inyo pong lahat, mga minamahal na mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord! At muli ko rin pong binabati ang ating dearly beloved and honorable assistant pastor ng happy and blessed birthday sa piling na po ng ating mahal na Panginoon. We will miss you so much po, our beloved Mama Dear, and we love you so much po. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, at marahil ay yung iba sa atin ay hinahanap ang ating beloved ordained preacher. At mga minamahal, para po sa ating kapakanan, ang ating mga beloved ordained preacher ay nakapasting po siya. Dahil kailangan po ng may manalangin ng husto dahil tayo po ay nasa sitwasyon, mga minamahal, na papalipat po tayo ng venue, mga minamahal, yung ating lupa, mga minamahal, para sa ating sariling chapel, ay kailangan po mayroong manalangin, lumuhod, tumangis ng husto sa ating mahal na Panginoon. Una't dalangin na pagluhod din po yan ng ating beloved and honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda and the beloved children. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At tayo po'y mag-aral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito, ating pinamagatang God is willing. Sa Tagalog, ibig ng Diyos. God is willing. Kindly, sa ating mga beloved Bible readers po, ating key verse, Matthew chapter 8, verses 2 and 3. Pakibasa po. Mateo 8:2 at 3. At narito lumapit sa kanya ang isang kitongin, at siya'y sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako.
at iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo na nagsasabi, ibig ko, luminis ka, at pagdakay nalinis ang kanyang ketong. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And behold, there came a leper and worshiped him, and saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. And Jesus put forth his hand and touched him, and saying, I will, be thou clean. And immediately, his leprosy was cleansed. Palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon. God is willing, mga minamahal. Makikita po natin dito sa talatang ating binasa, yung humble request ng taong may malubhang karamdaman. Nung lumapit siya sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ay sinamba niya ang Diyos. Everybody say amen. Habang sinasamba niya ang Diyos, siya'y nakikiusap, siya'y nagsusumamo, nagmamakaawa sa mahal na Panginoon na nagsasabi, mahal na Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ako. Everybody say amen? Kasi nga yung kanyang sakit ay ketong, mga minamahal. Makikita natin dito, mga minamahal, hindi nagdalawang salita ang mahal na Panginoon. At kanyang iniunat ang kanyang kamay at sinabi, oo, ibig ko na ikaw ay gumaling. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At pagkadakaraka, mga minamahal, ay luminis ang ketongin. Ang Diyos, mga minamahal, palaging willing sa ating mga kahilingan. Ang Diyos palaging willing tugunin ang ating mga dalangin, lalo na't makabubuti po sa atin at sa ikaluluwalhati ng kanyang banal na pangalan, mga minamahal. Gaya ng ating nabasa, agad-agad hinipo ng mahal na Panginoon ang taong may ketong at kadakarakay, gumaling siya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Wala nang tanong-tanong ang Diyos. Wala nang hinanap ang Diyos sa taong may ketongin na hindi na siya tinanong ng mahal na Panginoon, taga saan ka ba? Ano ba ang iyong nakaraan? Anong tribo ka ba ng Israel? Saan ka ba nakatira? Wala na pong tinanong ang ating mahal na Panginoon sa Kanya. Everybody say amen. Wala nang hinanap. Bakit kaya? Ano ang nakita ng mahal na Panginoon sa taong ketonging ito, mga minamahal? Ano ang nakita ng Diyos at kadakaraka pinagaling niya? Unang-una, ang nakita ng Diyos sa taong ito, mga minamahal, yung totoong pananampalataya. Gusto ng Diyos yung totoong pananampalataya, mga minamahal? Everybody say amen. At nakita ng Diyos sa taong ito yung totoong pagsamba sa Kanya, mga minamahal. Nakita. Shortcut kasi ang Bible, mga minamahal eh. Kung pagbubulay-bulayan natin, mga minamahal, kung paano siya sumamba, yung taong may ketongin, kung paano siya sumamba sa Diyos, dahil shortcut nga ang Biblia, hindi masyadong dinetalye, but I am very sure, mga minamahal, ang taong may ketong na ito, mga minamahal, ay nagpatira pa sa paanan ng Diyos. Siya'y humahagulgol, umiiyak, nagmamakaawa, nakikiusap, Diyos ko, pagalingin mo ako. Everybody say amen? Ganyan ang ating ginagawa ngayon, mga minamahal. Kapag tayo ay nasa malubhang karamdaman, tayo nasa mabigat na pagsubok at problema, tayo nagpapatira pa sa Diyos, nagmamakaawa, nagsusumamo, humihingi ng abag, na tayo'y kahabagan ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Yeah. I am very sure, ganoon siya sumamba sa ating mahal na Panginoon. Kaya nalugod ang Diyos. Mga minamahal. Alam niyo po kasi, mga minamahal, ang totoong pagsamba natin sa Diyos
lumalabas yan at nabubuo yan sa mga panahon na tayo po ay nasa madilim at pangit na kalagayan. Everybody say amen? Ang ating totoong pagsamba, lumalabas, nabubuo, nagniningning sa panahon na tayo'y nasa mahirap na kalagayan. Everybody say amen? Sa panahon na tayo'y nasasaktan, sa panahon na tayo'y nahihirapan, sa panahon na napakabigat ng ating pagsubok, sa mga panahon na hindi natin naiintindihan ang nangyayari sa ating buhay, and yet, patuloy kang nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Diyan, lugod na lugod ang mahal na Panginoon. Madaling magpuri sa Diyos kapag sagana. Amen po ba? Madaling magtaas ng kamay sa mahal na Panginoon kapag okay ang lahat. Everybody say amen. Kapag wala kang karamdaman, maayos ang negosyo, maayos ang trabaho, ang sarap pumalakpak sa Diyos. Pero kapag may ketong ka na, may karamdaman ka na wala ng kagalingan, magagawa mo ba bang sambahin ang mahal na Panginoon? Yun ang ginawa ng taong may ketongin. Kaya agad siyang pinagaling ng mahal na Panginoon. Sa panahon na siya'y nahihirapan, sa panahon na siya'y walang pag-asa, sumamba pa rin siya sa mahal na Panginoon. Buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Diyan lalabas yung ating totoong pagsamba, yung purong pagsamba natin sa mahal na Panginoon. Dahil sa panahon ng walang-wala ka, sa panahon na hirap ka, mga minamahal, ibubuhos mo ang iyong lakas. Wala kang ititira. Kung maaari, halos pipigain mo na ang iyong bimpo, ang iyong panyo dahil sa kakaiyak mo sa mahal na Panginoon. Yan ang totoong kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit yung ketungin na yan, mga minamahal, ay ang sabi ng Diyos, ibig ko na pagalingin ka. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kasi mga minamahal, kung kalagayan ng ating pag-uusapan, napakapangit ng kalagayan ng taong may ketong. Wala pa na-inventong gamot noon. At sa panahon ng Israel, tinatakwil po ang taong may ketong. Ni ayaw maamoy ng mga tao. Pinandidirihan, nilalayuan, ayaw kausapin. Napakapangit na kalagayan ng taong may ketong. Siya'y nasa isang madilim na kalagayan. Pero dahil naniniwala siya sa mahal na Panginoon, sinamba niya pa rin ang Diyos. At doon nalugod ang mahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, human nature, kapag ang tao nasa pangit na kalagayan, nagmumurmur. That's human nature, human fallen nature. Kapag ang tao nasa pangit na kalagayan, halos isumpa ang Diyos. Galit sa mundo. Everybody say amen? May ibang tao pa nga kung sino-sino na sinisisi dahil sa mga nangyayari sa buhay nila. Kasi yan ang human fallen nature. Kapag hindi mo gusto yun nangyayari sa'yo, hirap ka na, magmumurmur ka na, maghahanap ka ng masisisi. Pero itong taong may ketong na ito, mga minamahal, yung puso niya punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pananampalataya, punong-puno ng pagpapakumbaba sa Diyos. Kaya nung makita niya ang mahal na Panginoon, sinamba niya kahit napakapangit ng kalagayan niya. Everybody say amen? Minsan nga, hirap na hirap tayong pumalakpak kapag mabigat yung pagsubok eh. Tama po ba? Minsan kapag yung prayer natin hindi pa tinutugon, halos hindi tayo makapagtaas ng kamay. Pero itong taong wala ng pag-asa, pinandidirian, may ketong, buong katawan napakadumi, nagsusugat, sumasamba sa Diyos, nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Kaya nga nung humiling siya sa mahal na Panginoon, wala nang hinanap ang Diyos sa kanya. Ibig ko na ikaw ay gumaling. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa po ang aking susunod na talata, mga minamahal. Lucas 5:8 hanggang 10. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 5, ang mga talata ay 8 hanggang 10. Datapat nang makita ni Simon Pedro ay nagpatira pa sa mga tuhod ni Jesus na nagsasabi,
lumayo ka sa akin, sapagkat ako'y taong makasalanan o Panginoon. Sapagkat siya at ang lahat ng kasama niya ay nagsipanggilalas dahil sa karamihan ng mga isdang kanilang nangahuli. At gayon din si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo na kasama ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ito po yung pagkakataon na walang mahuling isda sila Simon Pedro at ang kanyang mga kasama. Mga mangingisda talaga sila, yan po talaga ang kanilang pinagkakakitaan, ikinabubuhay. So, magaling sila, sanay. Pero mga minamahal, isang araw, nang sila po'y pumalaot, wala silang nahuli kahit isa. At naroon ang kanilang kalungkutan dahil ito nga po yung kanilang ikinabubuhay. Wala silang nahuli kahit isa. Kaya nang makita po sila ng ating mahal na Panginoon, sinabi sa kanila, Simon Pedro, ihagis mong muli ang iyong lambat sa laot. Ngunit sinabi ni Pedro, mahal na Panginoon, magdamag nga po kami nga. Nasa laot, nangingisda. Wala talaga kami nahuli. Wala talaga. Pero dahil sinabi mo, Guro, dahil sinabi mo, susunod kami. Everybody say amen? Dahil sinabi ng Diyos pala, kahit walang nahuling isda, pero dahil sinabi ng mahal na Panginoon, susunod tayo. Everybody say praise the Lord. At nang kanilang maihagis muli yung lambat, ano po nangyari mga minamahal? Sabi ng Biblia, nakahuli sila ng lubhang napakaraming isda. Halos mapunit ang kanilang lambat, mga minamahal. Everybody say amen? Halos mapunit ang kanilang lambat. Sa ganang kanila, wala silang nahuli. Sa ganang kanila, magaling silang mangisda. Sanay sila sa laot, sanay sa dagat. Subalit kahit isang dilis, wala silang nahuli. Everybody say amen? Subalit ang sinabi ng mahal na Panginoon. Pwede na magsabihin ng mahal na Panginoon, wala ba kayo nahuli? O sige, tama na yan, magpahinga na kayo. Kaya lang hindi ganoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Simon Pedro, muli mong ihagis ang lambat sa laot. Ano po pinapakita sa atin dito ng Diyos, mga minamahal? Ano ang gusto niyang ipakita sa atin, mga minamahal ko? Na wala nang nahuli, pero sabi niya, ulitin mo, maglambat ka ulit. Ano ang ipinapakita ng Diyos? God is willing to bless us. God is more than willing na tayo ay pagpalain, mga minamahal. Mahal na Panginoon, hindi nga ako napopromote eh. Pero nagsabi ng mahal na Panginoon, ihulog mo ulit yung lambat mo. Sa ating kapanahunan, ano ibig sabihin nun? Anak, sundin mo yung mga utos ko at pagpapalain kita. Everybody say amen. Makikita po natin dito, mga minamahal, na hindi naman sinabi ng mahal na Panginoon, wala ba kayo nahuli? Akin na yung lambat nyo, lalagyan ko ng isda. Hindi po ganoon. Ang sinabi ng ating mahal na Panginoon, ihulog mo ulit. So ibig sabihin, mayroon tayong gagawin ulit, mayroon tayong susundin at bubuhos ang pagpapala sa atin. Everybody say amen. Ganoon, mga minamahal. Maliwanag na God is more than willing to bless us. Gustong-gusto ng Diyos na tayo pagpalain sa ating mga negosyo. Gustong-gusto ng Diyos na tayo pagpalain sa ating mga trabaho, sa ating mga tinatangkilik. Gustong-gusto niya. Subalit, ang sabi ng mahal na Panginoon, ihulog mo muna ang lambat ulit sa laot. Everybody say amen. Kung sa trabaho mo, ang tagal mo ma-promote, sa negosyo mo, hindi lumalago. Isa lang ibig sabihin, hindi mo pa sinusunod yung sinasabi ng mahal na Panginoon na ihulog ulit ang lambat sa laot. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag may pagsunod, may pagpapala. Everybody say amen. Kapag sinabi ng Diyos, mangyayari. Everybody say amen. Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. See, pagkatapos mong sinunod yung sinabi ng Diyos, sigurado yan, kikilos ang makapangyarihang kamay ng Diyos. Sigurado yan, mga minamahal. Kung ating bulay-bulay maigi, paano natipon yung napakaraming malalaking isda sa lambat nila Pedro? Isa lang ang nangyari dyan, mga minamahal. Yung Diyos,
kinausap yung mga isda at kusang pumunta sa lambat ni Pedro. Everybody say amen. Kayang gawin niya ng Diyos sa ating ngayon. Sa ating negosyo, utusan ng Diyos ang maraming kliyente. Everybody say amen. Sa ating trabaho, utusan ng Diyos yung boss mo, i-promote ka, taasan ka ng sahod, kaya ng Diyos yan. Everybody say amen. Yung mga isda, walang isip yun Sumunod sa Diyos, tao pa, palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malinaw, God is willing. Ayaw ng Diyos na nalulugmok ka sa kahirapan. Ayaw ng Diyos na ito ka lang. Ayaw ng Diyos na nagkukulang ka. Ayaw ng Diyos na lagi kang malungkot dahil may mga pangangailangan ka. He is more than willing to bless us. Mga minamahal, pero kailangan mong sundin ang kanyang banal na salita. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, ano po nangyari? Pagkatapos po noon, mga minamahal, nagpatira pa si Pedro sa paanan ng mahal na Panginoon. At sinabi niya, lumayo ka sa akin, mahal na Panginoon, makasalanan ako. Na-realize ni Peter na hindi siya karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Hindi siya karapat-dapat pagpalain dahil napakarami niyang kasalanan. Everybody say amen. Sometimes po ba nararamdaman natin yan? Ang dami natin pagkukulang sa mahal na Panginoon. Minsan na ipagpapalit natin ang pagdalo sa banal na gawain sa ibang bagay. Minsan hindi natin priority ang mahal na Panginoon. Pero kailan mo naramdaman na nagkulang sa iyo ang Diyos? Mga minamahal, hindi tayo pinababayaan ng mahal na Panginoon. Patuloy niyang binubuhos ang pagpapala sa atin. Bagaman tayo may mga pagkukulang sa ating mahal na Panginoon. Para ma-realize natin na tayo nagkukulang sa Diyos at tayo maglingkod ng totoo. Everybody say amen. Sana ganun lahat tayo. Katulad ni Peter, mga minamahal, nagkaroon siya ng godly conviction. Sa dami ng kanyang mga pagkukulang kasalanan nung siya hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon, and yet, binibless siya ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi sa kanya ng mahal na Panginoon, Pedro, mula ngayon, hindi ka na mangingisda. Ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, mula ngayon, ikaw ay mamamalakaya na ng mga kaluluwa. Na-promote pa si Peter. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Kaya mga minamahal, God is still willing to wait sa atin. Na dumating yung point na tayo ay mapag-isip-isip natin, mahal na Panginoon, hindi pala ako nakakasunod sa iyo ng buo. Ang mahal na Panginoon, hanggang sa mga oras na ito, naghihintay sa atin na ma-realize natin, mahal na Panginoon, hanggang sa mga oras pa lang ito, marami pa akong hindi isinusuko sa iyo. Everybody say amen? He is always giving us many second chances. Nagtataka ka, bakit nakakatayo ka pa sa umaga? Nagtataka ka, bakit pinagpapala ka pa din? Minsan pinagpapalit mo ang Diyos. Bakit? Anong dahilan? Ang daming second chance na binibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! At dahil palagi niya tayong binibigyan ng maraming second chances, isa lang ang ibig sabihin ng mahal na Panginoon. Willing siya na tayo magamit niya sa kanyang banal na kaharian, mga minamahal, sa iba't ibang kapamaraanan. Everybody say amen. Anong sinabi ng mahal na Panginoon kay Pedro? Mula ngayon, hindi ka na mamamalakaya ng isda. Kundi mamamalakaya ka na ng mga tao o ng mga kaluluwa. Everybody say amen. Nung pag-amin ni Pedro, mahal na Panginoon, lumayo ka sa akin, hindi ako karapat-dapat. Hindi na tinignan ng Diyos yung kasalanan ni Pedro. Hindi na tinignan ng Diyos yung pagkukulang ni Pedro. Ang tinignan ng Diyos, yung mapagkumbabang puso ni Pedro. Everybody say amen. Go away, Lord. I am a simple man. Yun lang ang sinabi ni Peter. Pero malaking bagay na yun sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nalugod ang Diyos. Kaya nga hindi siya sinumbatan ng Diyos. Hindi sinabi ng mahal na Panginoon, hindi ka pwedeng maging apostol, hindi ka nagtapos ng pag-aaral. Hindi sinabi ng mahal na Panginoon kay Peter, hindi ka pwedeng maging followers ko, mangingisda ka lang. Hindi ka pwedeng maging alagad ko, marami kang kasalanan, marami kang pagkukulang.
Walang sinabi ang Diyos na ganon, mga minamahal. Basta ang sinabi ng mahal na Panginoon, pagkatapos na sinabi ng Pedro, mahal na Panginoon, ako'y makasalanan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, mula ngayon, mamamalakaya ka na ng mga kaluluwa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya makikita natin dito, yung willingness ng mahal na Panginoon na gamitin tayo sa kanyang kaharian. It's a great privilege, mga minamahal, na tayo'y nagagamit ng Diyos sa kanyang banal na kaharian, bagamat hindi tayo karapat-dapat. Everybody say amen. Ngunit minarapat niya ang bawat isa sa atin. Maraming mas magaling sa atin, maraming mas professional sa atin, pero bakit ikaw at akong narito? Dahil willing ang Diyos na tayo'y gamitin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Iyo ba? Nung panahon ng ating mahal na Panginoon, yung mga tinipon niyang alagad niya, mostly mga humble. Yung mga mabababang uri ng tao lang. Everybody say amen. Kaya, kapag nakita ng Diyos sa ating puso, yung mapagkumbaba, mga minamahal, patuloy tayong kakahabagan ng ating mahal na Panginoon. May mga pagkukulang bilang tao, yes. Sino bang hindi nagkukulang? Pero wag nating alagaan. Sino bang walang kahinaan? Lahat tayo may kahinaan. Pero wag nating alagaan. Everybody say amen. Pero pag taos puso ka nagpakumbaba sa mahal na Panginoon, mga minamahal, patuloy kang kahabagan ng Diyos. Patuloy kang gamitin ng mahal na Panginoon. Buhay na palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Pakibasa po. Unang Pedro 5:10. Unang Pedro 5:10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo Jesus, pagkatapos sa kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen. But the God of all grace, who had called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Everybody say amen? So, makikita natin dito, mga minamahal, God is willing to make us strong in faith. Sabi ng ating nabasa, dapat yung suffering natin, sandali lang. Sandaling panahon lang, mga minamahal. Sabi ng salita ng Diyos, after you suffered a little while, mga minamahal, ay palalakasin tayo ng mahal na Panginoon, patatatagin tayo ng ating mahal na Panginoon, establish tayo ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, asahan po natin na habang tayo ay naglilingkod sa mahal na Panginoon ng totoo, mga minamahal, habang naglilingkod ka ng tapat sa mahal na Panginoon, kung may darating na pagsubok, paiiksiin lang yan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil yun ang sabi niya. After you suffered a little while, everybody say amen? At pagkatapos po pala noon, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, pasasakdalin tayo. Mga minamahal, patitibayin, palalakasin ang ating mga pananampalataya. Sa bawat pagsubok, mga minamahal na ating pinagdaraanan at pinagtatagumpayan, nagbubunga pala ito ng mabuting bunga. Everybody say amen. Pag may pagsubok pala tayo, mga minamahal, tinitiis natin, pinagtatagumpayan natin, nilalabanan natin, nagbubunga pala ito, mga minamahal, ng kasakdalan sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Hindi pala nawawala ng kabuluhan yung mga iniiyak natin. Hindi na nawawala ng kabuluhan yung ating pagsusumamo sa mahal na Panginoon dahil nagbubunga ng mabuting bunga. Everybody say amen. So God is willing to make us strong, to make us perfect, to make us established in faith. Gustong-gusto po ng Diyos na maging ganyan yung ating pananampalataya. Kaya sa pamamagitan ng pagbabata, sa sandaling panahon ay magbubunga ng mabuting mga bagay sa ating mga buhay, mga minamahal. Kaya nga, bago po tayo lalago, bago tayo magmamatured, as a Christian, kinakailangan po dumaan tayo sa mga sufferings. Everybody say amen! Yan yung pintuan ng maturity. Everybody say praise the Lord.
Ngunit mga minamahal, bagamat kinakailangan nating dumaan sa mga yan, huwag po natin kalilimutan mga minamahal, hindi yan mawawalan ng kabuluhan mga minamahal. Dahil sa pamamagitan ng mga minamahal na mga suffering, diyan tayo nabubuo, diyan tayo nakukumpleto. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang tanong, mga minamahal, sabi ng Biblia, maiksing panahon lamang. Pero ito ang tanong, paano kung mahal na Panginoon, napakatagal na ng pagsubok ko? Mahal na Panginoon, ang tagal-tagal na ng aking binabata. Parang hindi natatapos, mahal na Panginoon. Pero dapat, ang sabi ng Biblia, dapat sa sandaling panahon lamang. Isa lang ibig sabihin, mga minamahal. Dagdagan pa natin yung ating pakikipagbata. Everybody say amen. Maaring may hinahanap ang Diyos sa atin. Maaring may pinapagawa pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bakit tumatagal yung ating mga pagsubok, yung ating binabata? Maaring hindi pa tayo lumalago, maaring hindi pa nabubuo yung totoong pananampalataya. Kaya pinahintulot ng Diyos na humaba yung ating pinagdaraanan. Pero once na naganap mo, natupad mo yung gusto ng mahal na Panginoon, yung pagsubok mo, papaiksiin ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ano sabi ng Biblia? After you suffered a little while, may iksing panahon lang. Kaya kung yung pagsubok mo napakahaba na, isang dekada na yan, may hinahanap pa siguro ang mahal na Panginoon. Maaaring may hindi ka pa ginagawa na ipinag-uutos ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kung anong pattern ng Biblia, yan po ang mangyayari. Magaganap yan. Kung yung sinasabi ng Biblia ay nagaganap natin sa ating mga buhay, kung ano yung pangako ng Biblia, magaganap din yan sa ating mga buhay, mga minamahal. Everybody say amen? Yung mahal na Panginoon, He is willing. Ayaw niya na bumibilang ka ng taon na hindi ka lumalago sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bumibilang ka na ng maraming taon hanggang ngayon nag-aalinlangan ka pa sa pagbibigay. Bumibilang ka na ng maraming taon sa panalagawain hanggang ngayon hindi ka pa nagpapagamit sa mahal na Panginoon kung may panawagan ka na magpagamit sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Doon tatagal. Doon tatagal yung proseso, mga minamahal. Imbes na dapat maiksi lang, ang sikreto, mga minamahal, para mapabilis yung proseso, susunod tayo sa kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Susunod tayo. Kahit ano pa man yan. Sabi naman, magpagamit ka. Saka na mahal na Panginoon, tuparin ko muna yung mga pangarap ko. Lalong mong hindi matutupad yung pangarap mo. Everybody say amen. Magpagamit ka sa mahal na Panginoon. Saka ng mahal na Panginoon, gusto ko pang maging ganito. Lalo kang hindi makakarating doon sa bagay na gusto mo. Dahil ang totoong daan papunta doon sa kagustuhan mo ay yung sundin mo muna ang kalooban ng Diyos. Mga minamahal, gusto mong mag-success, sundin mo muna ang kalooban ng Diyos. Gusto mong matupad ang mga pangarap mo, unahin mo ang mahal na Panginoon. Kapag inuhuli mo ang Diyos, mahuhuli ka din, kapatid. Everybody say amen? Mahuhuli ka din. Kaya nga, sabi ng Biblia, dapat sandali lang yung proseso. Suffered a little while. Pero case-to-case basis po yan. Dahil sa Biblia naman, mga naunang believers, mahaba talaga yung kanilang pinagdaanan dahil sila po ay may mga highest calling. Mga magiging propeta sila, magiging apostol sila. Kaya ganun kahaba yung kanilang proseso. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Basahin po natin mga minamahal, John 11:39 hanggang 43. Pakibasa. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 11, ang versikulo ay 39 hanggang 43. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta na kapatid niya ong namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw nang siyang namamatay. Sinabi sa kanya ni Jesus, di ba ka sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig at nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihan nasa palibot upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. At nang masabi niya ang gayon,
ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Hanggang 44 po. 44. Dito sa 44, siya napatay ay lumabas na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanya ni Jesus, siya'y inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Kanina, mga minamahal, God is willing to bless us. God is willing to use us. Ito naman, mga minamahal, God is willing to give us long life. Everybody say amen. Kalooban ng Diyos na mumaba ang buhay ng kanyang mga anak. Everybody say praise the Lord. 4 na araw na pumpatay si Lazaro, mga minamahal, nangangamoy na nga eh. Nakabalot na ng mga tela. Subalit nang malaman po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya po'y dali-daling naglakbay patungo sa lugar nila Lazaro sa Betania. Nasa malayong lugar po rito ang mahal na Panginoon. Pag binasa po natin ang buong chapter, siya po'y naglakbay ng isang buong araw halos. So ilang miles yan, ilang miles, or ilang kilometers po yan. Dahil noong panahon, wala namang sasakyan. Naglalakad lamang ang ating mahal na Panginoon. So, nung mabalitaan niyo po ito, mga minamahal, dali-dali siyang pumunta doon sa lugar ng Betania na kung saan nasa tomb si Lazaro, mga minamahal. Kaya makikita po natin dito yung willingness ng mahal na Panginoon na buhayin pa si Lazaro bagamat ito'y patay na. Everybody say amen? Pwede naman niya sabihin, hayaan na natin si Lazaro, magpahinga na siya. Total, langit naman na siya. Pwedeng sabihin niyo ng ating mahal na Panginoon, hayaan na natin, nabubulok na, 4 na araw na, pagpahinga na lang siya. Kaya lamang hindi iyon ang sinabi ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ang sinabi ng mahal na Panginoon kay Maria at Marta, kung ikaw ay sumasampalataya sa akin, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi po iyan mababago sa buhay natin. Hindi po. Our God is still willing to give us long life. Hanggang sa mga oras na ito, gusto ng Diyos na tayo magkaroon ng mahabang buhay, mga minamahal. Kalooban ng Diyos na tayo ay mabuhay pa ng mahaba hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Hindi po yan mababago. Dahil sa ipinapakita sa atin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, unang dahilan kung bakit binuhay niya si Lazarus, dahil marami po ang taong nakapalibot noon. At nung siya po ay nanalangin at nabuhay ang patay at lumabas si Lazarus, namangha ang maraming tao. Naluwalhati ang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pangalawang dahilan kung bakit willing ang mahal na Panginoon na muling binuhay si Lazarus, dahil si Marta at si Maria ay tumatangis sa Kanya, nakikiusap, nagmamakaawa, mahal na Panginoon, may magagawa ka, alam namin, may magagawa ka. Gusto pa namin makasama ang aming mahal sa buhay. Mahal na mahal namin ang aming kapatid. Kaya binuhay ng Diyos si Lazarus. Gusto ng Diyos na makasama pa ni Lazarus ang kanyang mga kapatid. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganoon din po yan sa ating buhay. Kalooban ng Diyos na tayo makasama pa natin ang ating mga mahal sa buhay. Dahil alam ng Diyos, ito'y nagbibigay ng kagalakan sa atin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Dahil yung ating mga mahal sa buhay, kaligayahan natin yan. Ating mga anak, ating asawa, ating mga kapatid, ating mga magulang, kagustuhan ng Diyos na makapiling pa natin sila. Kaya kagaya ng ginawa kay Lazarus, patay na, binuhay pa ng mahal na Panginoon. How much more tayo, mga minamahal, na hindi pa tayo namatay? Willing ang Diyos na pahabain ang ating buhay upang maging kaligayahan tayo sa ating mga mahal sa buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen.
Ganun ang nakikita natin. God is willing. He is very willing na pahabain ang ating mga buhay. Si Lazarus, patay na yon. Binuhay pa. How much more tayo na hindi pa tayo dumaan sa kamatayan. Gusto ng Diyos na tayo magamit pa ng lubos sa kanyang banal na gawain. Maging patotoo pa tayo sa sanlibutan ito. Everybody say amen! Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sa mga binabasa natin, nakikita natin yung puso ng Diyos. Yung karakter ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Na He is willing. Basta para sa ikabubuti mo, basta para sa ikaliligaya, ikalalakas ng ating pananampalataya, anumang hingiin mo, God is willing. Hindi siya hihindi. Everybody say amen? Hindi siya hihindi, mga minamahal. Basta nakikita niya yung puso mo, para sa ikabubuti mo, para sa ikalalago ng iyong pananampalataya, para maging dahilan ng iyong lalong pagiging mainit na maglingkod sa mahal na Panginoon, hindi siya hihindi. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Last verse na tayo, mga minamahal, may Holy Supper pa po tayo. Magkasunod na po ng mga huling talata. Lucas 22, 54 hanggang 62 at Juan 21, 15 hanggang 17. Maganda lang ating mga mangawit manunugtog po. Dito po sa Lucas 22, 56 hanggang 62. At isang alilang babae na nakakita sa kanya samantalang sa inuupo sa liwanag ng apoy, ay tinitigan siya at sinabi, ang tao ito ay kasama rin niya. At tapat siya'y nagkaila at nagsasabi, babae, hindi ko siya nakikilala. At pagkaraan ng isang sandali ay nakita siya ng iba at sinabi, ikaw man ay isa sa kanila. Datapat sinabi ni Pedro, lalaki, ako'y hindi. At nang makaraan ng may isang oras ay pinatutuhanan ng iba na nagsasabi, katotohanan ang taong ito ay kasama rin niya sapagkat siya'y Galileo. Datapat sinabi ni Pedro, lalaki, hindi ko nalaman ang sinasabi mo. At pagdaka samantalang siya nagsasalita pa, ay tumilawak ang manok at lumingon ng Panginoon at tinitigan si Pedro. At naalala ni Pedro ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya sa kanya, bago tumilawak ang manok ngayon, ay kakaila mo akong makaitlo. At siya'y lumabas at nanangis ng kapait-paitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. After Peter denied Jesus 3 times, maraming nawala sa kanya, mga minamahal. Kaya nga sabi ng ating binasa, si Pedro, nabasa na ba yung John 21? Pakibasa po muna. John 21, magkadoktong po kasi yan. 21:15 up to 17. Juan 21, 15 hanggang 17. Kaya't ng mga kapagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, oo, Panginoon, nalaman mo na kita iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero. Sinabi niya sa kanyang muli sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, oo, Panginoon, nalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Sa huling talata, sinabi niya sa kanya sa ikaitlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya'y sinabing makaitlo, iniibig mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sabi ng Panginoon sa kanya ng Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ayun na nga, mga minamahal, after Peter denied Jesus Christ 3 times, maraming nawala kay Pedro. Kaya nga sabi po ng ating binasa sa John, si Pedro po ay bumalik sa pangingisda ulit. Nakalimutan niya yung calling niya. Na ang sabi ng mahal na Panginoon, mula ngayon, Pedro, hindi ka na mangingisda, kundi mamamalakaya ka na ng mga tao. Everybody say amen. Sa sobrang hiya ni Pedro, sa sobrang sakit na kanyang naramdaman pagkatapos niyang ikaila
ang mahal na Panginoon ng 3 beses, ay pakiramdam niya hindi na siya karapat-dapat. Pakiramdam niya, ipinagkanulo niya ang Diyos. Kaya nawala yung peace of mind sa kanya. Nawala kay Peter yung joy, yung kagalakan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon na palitan ng lungkot at kapighatian. Ang sabi ng Biblia, siya'y nananangis. Everybody say amen. Sobrang hiya niya sa mahal na Panginoon dahil pangako niya sa mahal na Panginoon, ipagtatanggol kita. Pangako ni Pedro sa mahal na Panginoon, hindi ako papayag na dakapin ka. Pangako ni Pedro sa mahal na Panginoon, hindi ako papayag na ikaw ay saktan. Subalit sa panahon na siya'y sinubok, itininay niya ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Minsan sa buhay po natin, nangyayari yan. Mga minamahal, hindi man natin maitatwa ng literal ang mahal na Panginoon. Ngunit minsan sa ating mga gawa, minsan sa ating mga desisyon na labag sa kalooban ng Diyos, na itatatwa natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kapag nagkakasala tayo, kapag nagkukulang tayo, pakiramdam natin hindi na tayo karapat-dapat. Pakiramdam po natin, sobrang nahihiya tayo sa Diyos dahil paulit-ulit na lang natin siyang nasasaktan. Paulit-ulit na lang natin na pagbibigyan ng ating mga kahinaan, mga minamahal. Everybody say amen. Kaya minsan naiisip natin, wag na lang kaya ako magpatuloy. Sa sobrang hiya natin sa mahal na Panginoon. Sa sobrang kalungkutan natin na mahal na Panginoon, wag na lang kaya ako magpagamit sa iyo. Lagi ako nagkukulang sa iyo. Hindi ako nakakasunod ng buo sa iyo, mahal na Panginoon. Huwag na lang kaya akong magpagamit sa aking ministry, mahal na Panginoon. Bumalik na lang kaya ako sa dati kong gawin, mahal na Panginoon. Bumalik na lang kaya ako sa dati kong buhay, mahal na Panginoon. Si Pedro ganun eh. Dahil yung naramdaman niyang hiya, ang dami niyang pangako sa mahal na Panginoon, pero sa isang iglap hindi niya natupad. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, ipagtatanggol kita. Mahal na Panginoon, ipaglalaban kita. Si Pedro yung pinaka-close sa mahal na Panginoon. Pero nung dumating yung sinubok siya ng mahal na Panginoon, itinatwa niya ang Diyos! Itinatwa niya. Pero wag nating kalilimutan, mga minamahal, gustong-gusto ng Diyos na tayo'y manumbalik sa Kanya. He is willing to forgive us. He is willing na tanggapin tayo palagi. Everybody say amen. Nung ang mahal na Panginoon ay pumunta kay Pedro, pagkatapos na siya ay mabuhay na maguling sa mga patay, pinuntahan niya si Pedro, alam na alam ng mahal na Panginoon kung saan matatagpuan si Pedro. Si Pedro natagpuan niya sa dagat ng Galileo, nangingisda, malungkot, down na down, parang walang pag-asa. Mga minamahal, yun yung nararamdaman ni Pedro. Nung siya'y natagpuan ng Diyos, bumalik siya sa dati niyang buhay. Nakalimutan niya yung calling niya. Down na down siya. Hiyang-hiya siya. Pili niya hindi na siya karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Pero nung lumabi ng Diyos sa kanya, hindi siya sinisi ng Diyos. Hindi siya sinumbata ng Diyos. Hindi siya pinagalitan ng Diyos. Bagkus, tinanggap siya ng mahal na Panginoon. Pinatawad siya ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ang sabi ng mahal na Panginoon, iniibig mo baga ako? Alagaan mo ang mga kordero. Inulit ng mahal na Panginoon, iniibig mo baga ako, Pedro? Opo, mahal na Panginoon, iniibig kita. Alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong pagkakataon, iniibig mo baga ako, Pedro? Nalungkot si Pedro. Mga minamahal, bakit 3 beses siyang tinanong ng Diyos? Pero sabi niya, batid mo, mahal na Panginoon, na mahal kita. Alam mo, mahal na Panginoon, sa aking puso, ikaw lang talaga. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, sige, pakainin mo ang aking mga tupa.
Ganon din sa buhay natin yan. Minsan pinahintulot ng Diyos na ilang beses tayong nadarapa para iparamdam ng Diyos yung kanyang grabing pag-ibig sa atin. Para ma-realize natin yung grabing kapatawaran na tinatanggap natin sa mahal na Panginoon. Kaya minsan, ilang beses na tayo pinahintulot ng Diyos na madapa. At gayon din mga minamahal, ilang beses din tayong ipapangon ng mahal na Panginoon. Hanggang tayo ay magtagumpay. Hanggang tayo ay maging malakas, matatag sa ating pananampalataya. Everybody say amen. It doesn't matter kung lagi kang nadarapa. Ang importante sa Diyos, lagi kang bumabangon. It doesn't matter kung lagi kang lumalayo. Pero ang importante sa Diyos, doon ka sa Kanya babalik kapag hindi mo na kaya. Kapag wala ka na matakbuhan, kapag susuko ka na, sa Kanya ka tatakbo, sa Kanya ka lalapit, sa Kanya ka babalik. Minsan tatanungin tayo naman, Panginoon, anak, iniibig mo ba ako? Opo, mahal na Panginoon, iniibig kita. Pero babalik na naman tayo sa ating kahinaan. Magkukulang na naman tayo. Sa susunod na pagkakataon, hihingi tayo ng patawad. At sasabihin naman, Panginoon, mahal na Panginoon, anak, iniibig mo ba ako? Opo, mahal na Panginoon, iniibig kita. Babalik na naman. Pero mga minamahal, bilang tao, tayo gawa lamang sa alabok. Alam ng Diyos na tayo may mga kahinaan, pagkukulang. Pero tandaan po natin, hindi magsasawa ang Diyos na tayo tanggapin, na tayo mahalin. Hanggat nakikita niya na meron ka mapagkumbabang puso, na gustong-gusto mong magbago. Everybody say amen. Minsan na itatatwa natin ang mahal na Panginoon. In fact, mas malala tayo kay Peter. Peter denied Jesus Christ 3 times. Pero tayo sa isang araw, ilang beses natin na i-deny ang Diyos sa ating mga actions, sa ating mga decision, sa ating mga salita, sa ating mga ginagawa nang hindi natin namamalayan. And yet, God is willing to forgive us. God is willing to restore us. Nawala kay Peter, kagalakan, peace of mind. Pero nung ni-restore siya ng mahal na Panginoon, lahat yun ibinalik ng mahal na Panginoon. Ganon din sa atin. Minsan, hindi na natin nararamdaman. May pagkakataon na damang-dama mo ang Diyos. May ganyang pagkakataon, mga minamahal. Napakabilis mong maramdaman ng presensya ng Diyos. Pag nananalangin ka, nararamdaman mo, mahal na Panginoon. Pero may pagkakataon din na kahit anong tawag mo sa mahal na Panginoon, hindi mo siya maramdaman. May pagkakataon din na parang ang layo-layo ng Diyos sa iyo. Kaya pakiramdam mo, mahal pa ba ako ng Diyos? Tinatanong mo sa sarili mo, may pakialam pa ba ang Diyos sa akin? Huwag niyong kalilimutan, mga minamahal. Kahit hindi mo nararamdaman ang Diyos, mahal ka ng mahal na Panginoon. Hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ang laki ng ating kasalanan ang maglimita ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ang dami ng ating pagkukulang ang maglimita sa kapatawaran na mayroon ng Diyos sa atin, mga minamahal. God is still willing to forgive us. God is still willing to restore us. Hanggang sa mga oras na ito, husdangin mo, tinakaw ng kaaway ang iyong kagalakan sa paglilingkod. Willing niyang ibalik ng mahal na Panginoon. Basta magpakumbaba ka lang sa mahal na Panginoon. Kung sa tingin mo, tinakaw ng Diyos, ng kaaway ng Diyos, yung willingness mo magpagamit sa ministry, willing yan na ibalik ng mahal na Panginoon. Basta lumapit ka, magpakumbaba ka sa Diyos. Kung tingin mo yung kalusugan, ninakaw ng kaaway, willing yan ibalik ng mahal na Panginoon. Yung kabuhayan, ninakaw ng kaaway, willing yan ibalik ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ang sabi ng Biblia, noong mga panahon na tayo nasa kasalanan pa, nasa panahon ng mga karumihang buhay, si Jesucristo napako na sa krus para sa atin. Ano pa ang hindi ikayang ibigay sa atin ng mahal na Panginoon? Habang tayo umaawit, mga minamahal, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Holy Supper natin, mga minamahal. Bulay-bulayin natin mainam ating napag-aralan sa hapong ito. God is willing
Ibig ng Diyos na ikaw ay pagalingin. Ibig ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Ibig ng Diyos na ikaw ay ma-restore. Bumalik ang iyong kagalakan. Bumalik ang iyong pag-ibig. Bumalik ang iyong magandang kalusugan. God is willing! Hallelujah! 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 Kailan ka iniwan ng Diyos? Yes! Kailan mo maranasan na siya'y wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Misa na pa. Stanza. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Yes, my God! Hallelujah! Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba wala? Lahat ay hingin sa Kanya. Kaya huwag mabahala. Hindi tayo kailanman bibiluin. Jesus, hallelujah! Sambahin mo ang Panginoon Jesus. Sambahin mo ang Diyos. Kung mabigat ang iyong problema, this is the right time. Kung malubang iyong karamdaman, this is the best time na sumamba sa Diyos. Hallelujah! 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 Ang sabi ng taong may ketong, mahal na Panginoon, kung ibig mo, ako'y pagagalingin mo. Sinamba niya ang Diyos. Nagmakaawa siya sa Diyos. Nagsumamo siya sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ibig ko na gumaling ka. Hallelujah! Yung pangungusap na yan, yung salita na yan, para sa akin din yan. Para sa iyo, para sa akin yan. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Sa Panginoon Diyos, paburihan mo ang mahal na Panginoon. Umawit tayo magpuri sa mahal na Panginoon. Damdamin natin bawat design ng awitin. Kailan ka iniwan ng Diyos? Ay, naaalala ka ba? Naaalala mo ba na pinabayaan ka ng Diyos? Sa panahon na wala ka na malapitan, sa panahon na wala ka na matakbuhan, may naaalala ka ba na tinatulog ka ng Diyos?
Hallelujah. Naalala ko mga minamahal, bago tayo manalangin. 1 month ago, kung di ako nagkakamali po, na-assign po kami sa Kaingin Bible Study. May isang babae dinala doon, mga minamahal, kalong-kalong ng kanyang asawa. Malaking babae itong mga minamahal, 40s pataas ang edad. At iyak ng iyak, ito'y kalong-kalong ng kanyang asawa, hindi maigalaw ang buong katawan. Hindi makalakad, mga minamahal. At tinanong ko ano nangyari. Ito pala'y na-stroke, mga minamahal. Na-stroke siya. At ang sabi ng kanyang asawa, ang sabi ng doktor, dapat siya'y tutubuhan sa ospital. Dapat siya'y makukumpay na matagal sa ospital. Hindi pa sigurado kung siya'y makaka-recover, mga minamahal. Pero yung kanyang asawa ay minsan nakakadalo na sa Bible study, yung lalaki. Kaya ang naging desisyon niya, dalhin ito sa gawain ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Buhat-buhat niya ito, hindi makalakad, hindi makagalaw. Stroke, mga minamahal. Alam naman natin, hindi biro ang stroke, mga minamahal ko. Alam niyo, mga minamahal, sa unang panalangin ng ating mahal na Pastor Will de Estrada Almeida, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nilehans po ito ng ating mga beloved preacher. At ang sabi ng mga beloved preacher, kalooban ng Diyos na ikaw ay gumaling. Alam niyo, mga minamahal, iyak ng iyak yung babae. Iyak siya ng iyak, mga minamahal. Kinabukasan, nagulat siya. Bigla siyang gumaling. Hallelujah! Gumaling siya. Nakapaglakad, nakapaglinis ng bahay, nakapagluto, na bumalik sa normal yung kanyang physical na katawan. Ang sabi ng doktor, tutubuhan ka na. Ang sabi ng doktor, makukumpay na siya ng matagal. Pero mga minamahal, ito palang kapatiran na ito palang babaeng ito ay nabautismuhan na pala siya. Hindi na siya nagpatuloy, mga minamahal. Subalit na rin ang kahabagan ng Diyos. Siya po ay pinagaling ng malibang noon. God is willing, mga minamahal, to heal us. God is willing to save us. God is willing to bless us. Buhat-buhat na lang siya ng kanyang asawa. Wala na siyang pag-asa. Walang nagawa ang doktor. Walang magawa ang ospital. Subalit ang Diyos may magagawa. Hindi nagbabago ang Diyos. Siya noon, ngayon, bukas, magpakailan-kailan pa man. Nagpapagaling siya noon, magpapagaling siya ngayon. Bumubuhay siya ng patay noon, bumubuhay siya ng patay ngayon. Nagpapala siya noon, magpapala siya ngayon. Iyak ng iyak yung babae sa Kaingin, Sister Evelyn Mendoza, kung di ako nagkakamali. Galak na galak siya. Sabi niya, maglilingkod ako sa mahal na Panginoon. Magpapatuloy ako sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, stroke yun, hindi yun simpleng sakit. Pero walang gamot. Pinagaling ng Diyos! Hallelujah. Sa mga minamahal po namin, mga baguhan at bisita, kanina pa kayo narito, napakinggan niyo ang mga buhay na patotoo na ang Diyos dito buhay. Lumulutas ng mga problema, nagpapagaling ng mga karamdaman, nagbabago ng buhay. Sa mga oras na ito, sa aming mga minamahal na mga baguhan at bisita, kung kayo'y may magulong buhay, kung kayo'y may mabigat na problema, kung kayo'y may malubhang karamdaman, nasa tamang lugar kayo para malutas ang inyong pangit na kalagayan. Mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, dapat mayroon tayong pananampalataya. Sabi ng Biblia, Hebreo 11:6, for without faith, it is impossible to please God. Kailangan maniwala tayo sa gospel na si Yesu Kristo, ang Diyos, wala nang iba, nagkatawang tao, namatay sa krus, na ilibing muling nabuhay para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Pangalawa, kailangan magsisi tayo. Maka-Diyos na pagsisisi. Hindi na natin babalikan yung ating mga dating gawi. Pag nagsisi ka ngayon, mangako ka sa mahal na Panginoon, hindi ka na babalik sa magulong buhay, sa masamang buhay. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Yesu Kristo. Iyan ay ilulubog ang inyong katawan sa tubig. Ang tubig magiging simbolo ng banal na dugo ng Diyos.
at maglilinis ng ating mga kasalanan. Pag-ahon natin doon, yung ating lumang pagkatao, nakailibing na. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pang-apat, yung kaloob ng Espiritu Santo. Nakikita niyo yung mga umiiyak kanina, nanginginig, nagtitremble. Yan ang kaloob ng banal na Espiritu ng Diyos. Kapag kayo nagpatuloy na maglingkod, yan ay inyong mararanasan at mararamdaman din po. Kaya sa mga oras na ito, itaas niyo po ang inyong mga kamay at tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon bilang inyong sariling tagapagligtas. Ulitin niyo po ang aking sasabihin. Dakila, mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po, O Diyos, sa iyong banal na salita, aking napakinggan. Maraming salamat, mahal na Panginoon, at ako'y naabot ng iyong dakilang kahabagan. Mahal na Panginoon, tinatanggap po kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Patawarin mo po ako, Diyos, sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Isulat mo po, mahal na Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Paglilingkuran kita hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, aking dalangin. Sabihin niyo po, Amen. Ibaba niyo po ang inyong mga kamay at kami po ang mananalangin para sa inyo. Dakila mapagpala namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa unang dalangin na aming minamahal at iginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, your end-time prophet, O God, kahabagan mo po mga kaluluwa, tumanggap sa iyong banapanan sa araw na ito. Nawa, O Diyos, maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan sa kanilang buhay. Pagpalain mo sila, isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, 10 na kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen. Huwag niyo pong lilisanin ang lugar na ito na hindi po kayo nagpabautismo para lubos po kayong pagpalain ng mahal na Panginoon. Makabalik po kayo sa inyong mga upuan at kung kayo po ay willing na at nangangako na magpapabautismo pagkatapos po ng ating banal na pananambahan, maaari na po kayong sumalo sa banal na hapunan. Subalit kung kayo po ay nag-aalinlangan pa, hindi pa po kayo pwedeng sumalo sa ating banal na hapunan. At habang tayo ay umaawit, mga minamahal, ng isang awiting pagsisisi, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Mga minamahal, siyasatin natin ang ating mga puso bago tayo dumako po sa ating banal na hapunan. At habang umaawit po, kindly ipamigay na po natin ang ating mga saro at ang ating mga tinapay. Hallelujah. Siyasatin mo, Jesus. Ang puso ko. Isang buwan na naman na lumipas, mga minamahal. May mga times na tayo nagalit. May mga times na tayo nasaktan. May mga times na tayo nakalabag sa kalooban ng Diyos. Subalit tapat ang mahal ng Panginoon. Ang puso ka na magpakumbaba, magsisi. Kahabagan tayo ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Pag-ugnayan tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, God is Jesus. Hallelujah. Ang iyong habang ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, kasalanan, ako'y hangawi mo. Lumalaki, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay natatag ko. Oh
pangalan mo. Biyaya at kawan, pagmatawanan sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Kamtan ko, O aking Jesus, ay nakamtan ko, o aking Jesus. Manalangin tayo mga minamahal. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa ulad na langit, beloved Pastor Eldridge Juan Almeida. Mahal na Panginoon, patuloy kami humihingi ng kahabagan sa iyo sa mga oras na ito. Marapatin mo, Diyos, mahal na Panginoon, ang bawat isa sa amin maging karapat-dapat sa pagsalo sa iyong napakabanal na hapunan sa mga oras na ito. In the name of Jesus! In the name of Jesus. Purihin natin, mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia sa unang mga taga-Korinto 11:23, pababa ang basa. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, ng gabing siya'y ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Hawakan po natin mga minamahal ang tinapay. Ito po ay simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon, na nawasak, nadurog, alang-alang sa atin, mga minamahal. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Kainin po natin ang tinapay, mga minamahal. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-aalala sa akin. Hawakan po natin, mga minamahal, ang saro. Simbolo ng napakabanal na dugo ng Diyos. Umagos doon sa krus ng Kalbaryo para mapatawad ang ating mga kasalanan. Para linisin ang ating mga karumihan, mga minamahal. Hawakan natin ang saro. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inumin po natin ang saro, mga minamahal. Shine,
Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, pagkatapos natin maganap ang kalooban ng Diyos, karapat-dapat tayo sa mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, ang pangako ng Diyos tayo pagalingin. Ang pangako ng Diyos na tayo pagpalain. Ang pangako ng Diyos na tayo patatagin, palakasin, i-restore, i-revive. Hilingin deliverance, yan ang pangako ng Diyos, mga minamahal. Kaya ipapatong natin ang mga minamahal ng ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kung sa ating mga live webcast viewers ay nanonood po kayo, hawakan ninyo inyong gadget sa screen. At ang kaliwang kamay sa parte ng katawan na tayo may karamdaman. At kung wala, itaas ang dalawang kamay kung may mga malubhang mga problema, pagsubok. Sama-sama tayong dumalangin, mga minamahal. Dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat naming pinakamamahal, na Panginoong Hesukristo, sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, kung paano ka nahabag, kung paano ka tumugon sa taong may ketong, mahal na Panginoon, gayon mo din kami tugunin sa mga oras na ito. Kaya mahal na Panginoon, sa ulat na lagi ng aming mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, sama-sama naming sinasaway lahat ng karamdaman sa aming pisikal na kapatawan, ubasibon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, demons of asthma, hika, vertigo, migraine, demons of stroke, demons of heart attack, hypertension, high blood, high sugar, cast out! In the name of Jesus, cast out in the name of Jesus. Demonyo ng mga kahinaan, pag-alinlangan, pagsubok, kahirapan, at lang sa mga pagpapala, cast out from us in Jesus' name. In the mighty name of Jesus, victory, victory in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. After ng ating masiling, lagi tayong sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord, at tumatalon. Ano pong ibig sabihin yan? Sabi natin, mahal na pastor, yan yung tanda ng pananampalataya na tinugon ka na ng mahal na Panginoon. So mga minamahal, palakasan to ng sigaw at pataasan ng talon sa mga kayang tumalon. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. All the glory and honor, thanksgiving and majesty to our loving Savior, dearest Jesus. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, makaupo po tayo sandali para po sa ating mga announcement. Ngunit kukuha po tayo ng special offering, mga minamahal. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman na tayo'y nag-iipon para sa ating fund, sa ating chapel, sariling lupa, at gayon din ang mga gastusin na miscellaneous, mga gastusin sa ating pong banal na gawain sa lugar na ito. Mga minamahal, kuryente pa lang. Tubig, kuryente, mga expenses sa mga Bible study, mga minamahal, praise God, hindi biro, mga minamahal. Kaya mga minamahal, sabi ng Biblia, huwag maghihimagot sa paggawa ng mabuti. Hanggang sa pagbabalik na po yan ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Hindi ko na po papakahabaan at narito po ating beloved preacher, Amancio Ampere, para sa ating pong prayer for a special offering. Taas po natin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher Mark, Noel. Tayo po isang manalangin, mga minamahal, para sa special offering. Opo, dakilan palang Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unat dalangin ng ginagalang minamahal na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, mahal na Panginoon kami nagpupuri, papasalamat sa iyo sa bahaging ito, mahal na Panginoon, sa pagbibigay, mahal na Panginoon, mga extra money, mahal na Panginoon. Hallelujah. Basbasan mo po, mahal na Panginoon, bawat kamay, mahal na Panginoon, nagbibigay. Ibalik mo sa kanila makalibong bisis sa pagpapala, mahal na Panginoon. At sa mga kapatiran na mahal na Panginoon na balak magbigay. Pero dahil sa kawalan, ikaw po, mahal na Panginoon, magbigay sa kanila pagkakitaan. Trabaho mo, negosyo, mahal na Panginoon, upang sila po, mahal na Panginoon, sunod makapagbigay, mahal na Panginoon. At sa nagdadalawang isip, mahal na Panginoon, patuloy mo sila magsapin, mahal na Panginoon, halil kanilang mga puso't isipan ng pagbibigay. Hallelujah, isang susi sa pagpapala ito sa matalangin, sa matamis, makapangyarihang pangalan, aming pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord.
Gonna keep on casting your rain on the water. Soon's gonna come back home on every wave. Gonna keep on casting your rain on the water. Soon's gonna come back home on every wave. Let your rest down, shake it together, running over. Soon's gonna come back home on every wave. So don't feel pain, just keep on believing in the way God wants you to. Don't get discouraged, just keep on believing. Soon it will come back to you. Gonna keep on casting your rain on the water. Soon it's gonna come back home on every wave. Gonna keep on casting your rain on the water. Soon it's gonna come back home on every wave. Let your breast down, shake it together, running over. Soon it's gonna come back home on every wave. Come back home on every wave. Let your breast down, shake it together, running over. Soon it's gonna come back home. Soon it's gonna come back home. Soon it's gonna come back home on every God bless you, beloved choir. God bless you po mga minamahal. Pagpalain mo tayong lubos ng ating mahal na Panginoon sa ating dakilang pag-ibig sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. At tuloy-tuloy po mga minamahal ng ating banal na gawain sa lugar na ito. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Gayon din po sa dako po ng San Ildefonso, Bulacan, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Meron po tayong gawain sa Bahay Pare, Candapa, Pampanga. Every Tuesday po yan. Kung di ako nagkakamali, alas 3 po o alas 4 po ng hapon. At dako po ng Barangay Kaingin, San Rafael, Bulacan. Tuwing Thursday po, alas 4 po ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At ang ating jail ministry, mga minamahal, Baliwag Jail Ministry, San Rafael Jail Ministry, tuloy-tuloy po yan, mga minamahal. At for your update lang, mga minamahal, dahil ito po ay tagumpay ng ating banal na gawain sa unat dalangin ng Malabastor. Noong Biyernes po, meron po tayong nabautismuhan sa jail, 40 plus po na nabautismuhan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat yan, bunga ng pagluhod, panalangin ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Kalakip ang panalangin ng mga manggagawa ng ating mahal na Panginoon. At sa inyong katapatan, sa pagbibigay, sa inyong katapatan, sa paglilingkod, mga minamahal, lahat tayo kabahagi po dyan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. 40 plus souls po yan, mga minamahal. Kaya ganoon kabuti, ganoon ang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, sa mga kaluluwa. Praise the Lord. At huwag tayong magliliban, mga minamahal. Lagi tayong dadalo as much as possible. Huwag tayong mag-absent. Napakalapit na po ang pagbabalik natin, mga Panginoon. At pasensya na po kung umabot tayo ng alas 5 dahil ngayon lang naman po ito kapag Holy Supper po. Kaya tayo po mga minamahal ay tumayo na at magpasalamat sa tagumpay at pagpapala ang ating tinanggap sa hapong ito sa ating mahal na Panginoon. Narito po, beloved Brother Bonnie Bitangkol para sa ating closing prayer. Praise the Lord. God bless you po, beloved Preacher Mark. Tayo pong dumalangin, minamahal. Dakila po namin Diyos, Ama namin banal sa langit, sa pangalan mo po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang dalangin po na aming mahal na pastor, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa natapos na banal na gawain, aming pagsamba sa inyo, inyong pinagpalat nilang isan, bawat yugto, simula sa pag-aawitan ng mga joyful song, solemn song, sa mga patotoo, sa awitin ng mga beloved choir, sa mga nagkaloob. Maraming salamat po aming Diyos, gayon din lalo tigit sa inyong banal na presensya, Santong Espiritu, aming kalakasan. Gayon din po, aming Diyos, sa inyong banal na salita, amin na pag-aralan sa araw na ito. Itanim niyo po sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, aming Diyos.
at sa aming pag-uwi, ihatid niyo po ang bawat isang maayos ligtas sa kanya-kanya mga tahanan. Panghawakan niyo po kami, aming Diyos, sa aming salamat dalangin, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless you po. Magkamayan po tayo mga minamahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Ingat po tayo.